Okay, so good morning po mga kapatid. No? Kamusta po ang inyong buhay-buhay? Yun, buhay pa ba? Siyempre, buhay nandito kayo. Okay po, so yun po sa mga kapatid natin sa Google Meet, no? Marami yun, no? Marami naka-join from Luzon, Visayas at Mindanao. Grabe, no? So, puri po ang Panginoon sa umaga ito, mga kapatid. At nawa po sa ating pagsamba ngayon ay i-focus po natin ang ating sarili sa pakikinig ng salita ng Diyos. Yun. Baling kumakain, balik luto yan si madali. So, okay lang yan. Basta ang kaingay ay nakapokus lang. So, ganun talaga, pag nabubuto, may kumain. Pag nauhaw ay uminom. Yun. Pag inaantok ay huwag matulog dito. Yun. Baka gawin yung sleeping tablet. So, ngayon po mga kapatid ay buksan po natin ang ating mga Biblia po dito po sa aklat po ng 1 Corinthians chapter 1. Tayo po tumayo para po sa ating teksto ngayong umagang ito. 1 Corinthians chapter 10 verse 31. Isang verse lang po ito. So, sabi po dito sa verse 31, whether therefore you eat or drink or whatsoever you do all to the glory of God. So tayo po ay manalangin, ang mga kapangyarihan sa lahat. Salamat po Diyos sa umagang ito na kami po sa kabila po ng aming mga pagkukulang ay kayo po ang nagbigay po sa amin ng desire upang makarating dito sa bahay-sambahan. Sa aming sarili, O Lord, ay ayaw namin sumamba. Sa aming sarili, ayaw namin magbasa, manalangin. Pero hindi nyo kami pinababayaan, hindi nyo kami iniiwanan na malugmok sa hindi maayos na buhay. Kundi kayo po ang gumagawa ng paraan upang kami po ay mapalakas sa espiritual na buhay. Ngayong umaga, O Diyos, nawa po ay pangunahan mo po ang aming sarili. Nawa ang banal ng Espiritu ang magturo sa amin, maggabay at magbigay po ng unawa na maintindihan namin ang mensahe ngayong umaga. Nawa po hindi po ito magbigay sa amin ng discouragement, kundi po yung encouragement na magpatuloy na maglingkod sa iyo. Lahat po na ito, Diyos, dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay po, so tayo po yung mga kapuna, mga parin, at yun po, no, napakaliwanag po yung ating binasa, na itong binasa po natin ay sulat po ng ating kapatid na Pablo sa mga mananampalataya sa Corinto. Yun. Siyempre, pag sinabing mananampalataya, ibig sabihin, kalipunan na po ito ng mga Kristiyano. Pag sinabing church, hindi po ito building. Yun katulad ng ibang religion. Kailangan pumunta ka raw sa building para ikaw ay maligtas. No? Kailangan pumasok ka doon sa kanilang kapilya para ikaw ay maligtas. Hindi po. Tayo po ay nandito, hindi para maligtas eternally, para po tayo ay maging maayos sa pamumuhay temporal dito sa ibabaw ng mundong ito. Yun, wala nang kinalaman sa ating destiny. Pag ikaw ay ligtas ka na forever. Ang hindi ka nang ligtas sa palo ng Panginoon, yun lang, no? Maaaring tayo ay ligtas eternally, yung kaluluwa natin, pagdating ng Panginoon, ay papunta sa langit. Pero temporal, pag hindi tayo maging maayos, mayroong disiplina ang Diyos. Ngayon po, ang pamagat ng ating pag-aralan ngayong umaga, yun po sa mga naka-join, pwede niyong isulat. So sino bang nandito ang may notebook at saka ballpen para maisulat? Yun, parami kong sinasabi, magdala kayo ng ballpen at notebook hanggang ngayon. Nasaan ang notebook? Nandun pa kay Aling Ligaya. Yun, para yan po ay record, para hindi natin makalimutan, review. So ang pamagat po ng ating pag-aralan ngayong umaga ay pinamagatang, what is our purpose in life? Yun. Ano ba yung purpose ng buhay natin? Ano ba yung layunin? Yung ating buhay dito sa mundo? Bakit tayo nabubuhay pa? Pwede namang mamatay na tayo. At bakit tayo binubuhay pa ng Diyos? Ay ang dami nang namatay, di ba? Bakit buhay ka pa? Bakit buhay pa tayo? Pwede namang isa tayo sa namatay na. Yun, mapalad yung namatay kasi hindi na mararanasan yung mga missiles ng China. Hindi na masasalo yung mga missiles ng kung anong mga bansang. Kasi hindi natin alam kung kailan tayo gigirahin ng mga ibang bansa. At yan ay hindi natin pwede ipangkaila. Nasa Bible na po yan, yung mga girang yan. Huwag na kayo magtaka. Kung isang araw ay nandyan na yung mga kung ano mga kalaban. Pero ang matinding kalaban ho natin, hindi naman yung mga bansa eh.
Ang matinding kalaban natin, siyempre, tatlo po yun, no? Ano yung tatlong kalaban natin? The world around us, Satan against us, and the flesh within us. At the public enemy, number one, ng Kristiyano, hindi po si Satanas. Hindi po yung the world around us. Sino po? The flesh within us. Yun. Yun po yung public enemy number one. Kasi ikaw talaga yun eh. Paano mo lalabanan yung sarili? Talagang makikipagbuno ka doon. Kaya ito po yung ating gagawin ngayon mga kapatid. Para meron tayong panlaban, kumbaga sa katawan, mahina yung immune system natin, ay kailangan kumain tayo ng mga masustansya. Yun, di ba? Mahina na nga ang katawan mo, kaya kain mo pa. Umiinom ka soft drinks. Kinakain mo to, puro frozen. Ay, tira, lalakas ang katawan mo, di ba? So, kung malahina ang katawan mo, kailangan ito palakasin mo. Di ba, Nanay Nita? Yun, di ba, si Nanay Nita, kahit senior citizen yan, 70 plus, pero malakas pa rin. Bakit to? Kumakain siya ng prutas at gulay. So, dito po, number one po mga kapatid, the God's ultimate will for our life is for us that to glorify Him in every action of our life. Yun po yung ultimate goal po natin. Nung tayo ay naging Kristiyano, nung tayo mananampalataya, ano po yung ultimate goal mga kapatid ng mga Kristiyano? To glorify God in every action of our life. Lahat ng action ay kailangang matuwa ang Diyos. Hindi 50-50 action ha. Hindi yung kalahati, natutuwa ka. Yung kalahati, natutuwa ang Diyos. Hindi 50-50. Kailangan 100% ng action natin ay natutuwa ang Diyos mga kapatid. Kung hindi natutuwa ang Diyos, i-ready mo na ang sarili mo. Dahil lahat ng hindi kinatutuwa ng Diyos, mayroong pong disiplina yan. Kayo ba nakaranas ng disiplina ng Panginoon? Mga kapatid, ako nakaranas yan, matindi. Pero pasalamat ako dahil dinisiplina. Kung hindi, baka pupunta ako sa impyerno, no? Baka hindi na ako anak. So pag dinisiplina tayo, magpasalamat tayo dahil ibig sabihin, anak pa tayo ng Diyos. Hindi naman nagbabago yun. Ibig sabihin, kaya ka napapalo dahil, yung mga bata, bakit napapalo kayo? Pasaway. Yun. Bakit napapagsabihan ng magulang? Dahil ayaw sumunod. So, ganun din tayo mga kapatid. So, dito, ano yung pinapakita ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Korinto? Balikan lang po natin yung talata, yung ating teksto. Sabi ni Apostol Pablo, ano man ang inyong ginagawa sa pagkaliwat sa Tagalog, kumakain man kayo o umiinom, ano man ang ginagawa nyo, gawin nyo ito sa ikaluluwalhati ng Diyos. Yung ultimate goal po talaga natin, lahat ng action natin, itatanong natin, ako bang ginagawa ko yung gusto ng Diyos o gusto ko lang? So, paano mapapatunayan gusto ng Diyos? Hindi magtanong ka pag hindi ka sigurado. Saan ka magtatanong? Kay Soriano? Saan ka magtatanong, mga kapatid? Una sa Diyos. Siyempre, ang Diyos mayroong love letter. Ito nga, love letter eh. Paano mo malalaman yung gusto ng Diyos? Di ka nagbabasa. O di basahin mo love letter at talagang from Genesis to Revelation. Kaya kapag binasa mo ang love letter ni Lord, 1 hour a day, in 3 months, mababasa mo ang love letter niya. Alam mo, in 3 months, 1 hour a day lang. E di 1 hour a day, umaga, hatiin mo yung 1 hour. Ilang minuto yon? I-divide mo yung 60 minutes sa tatlo. Ilan pong minuto babasahin mo sa umaga? 20 minutes. 20 minutes sa tanghali, 20 minutes sa gabi, hindi kumpleto 1 hour. In 3 months, mababasa mo. Ilang taon ka na dito sa primitive? Buong Biblia ka bang basa o Genesis 1:1 pa rin? In the beginning, Pastor, sa ulo ko, ang alin? In the beginning was the Word, and the Word was with God. Ay, dyan 1:1 yun. At least, nasa New Testament na, brad. Dati, Old Testament eh. Ngayon, nasa New Testament. Kompleto na. Pero ang punto natin mga kapatid, ang Bible po ay kompleto na po yan. Kung tayo po ay nagmamahal sa kanyang salita. Kaya mga napakaliwanag ano man ang iyong ginagawa. Yun. Hindi yung ginagawa mo, di ba lang kung gusto ni Satanas o gusto ng mundo. Tatlo lang naman Gusto ng mundo, gusto ni Satanas o gusto mo. Yung tatlong yun yung talagang nakapanghihina sa ating spiritual na buhay. Di ba? The world around us, Satan against us, and the flesh within us.
At yung the flesh within us, tatlo yun. The lust of the eye, the lust of the flesh, and the pride of life. Yung tatlong yun, nasa atin yun. Hindi lahat ng nakikita mo ay kalugod-lugod sa Diyos. Hindi lahat ng gusto ng laman mo ay gusto ng Diyos. Yung lalo na yung pride. Ano ba yung pride? Yung pride, ibig sabihin, ito yung totoo, pero ayaw mong gawin. Yun, mataas ang pride mo. At nangangatuwiran ka pa. Kasi pastor ang hirap kasing magbasa. Yun. Pag nagbasa ako, inaantok ako. Bakit pag nagbabasa ka ng Facebook, di kayo naantok? Pag nanood ng pelikula, hindi kayo naantok? Pero pag nandito ka sa church, okay, tingnan ko kung sino inaantok. Para, yun. So, yun. Hindi magpahalata, pero alam ko, inaantok kayo. O, tingin nga kayo, para makita ko sino inaantok. Alam nyo, malakas ang discernment ko dyan. Yun, alam ko na. At mamaya, one-on-one tayo. Baka nagpuyat kayo kagabi. O sino nagpuyat sa inyo kagabi, aminin. At alam ko. Yun. O, yun. Alam ko yung nagpupuyat sa inyo Yun. Bakit nagpupuyat kayo? Alam yung sanding na yun. Yun. Di ba sabi natin, disiplinahin natin ang sarili. Yun. Kailangan tayo? Ano tawag doon? Self-control. Tukontrol natin. May pagsamba ako, pabukas, kahit ako magpupuyat ngayong Sabado. Ibibigay ko ang gabi sa Panginoon. Siyempre, pag puyat ka, pag nandito ka, bakit di ka makapokus sa mga pagpakikinig? Okay po, so, yun, paalala lang po. Baka matisod kayo. Sabagay, matagal na kayong tisod, no? Bakit nandito pa kayo, no? Maganda nga yung tinitisod, at least kapag natisod, malalaman ko talagang taga rito No, Brad, no? Pag hindi taga rito, pag natisod dyan, alis agad. Pero pinupuntahan naman natin, at least kung dinadaan natin sa tamang proseso. Number 2, mga kapatid, yun, we are created for God's glory and His praise. Nilikha tayo ng Diyos, hindi para siya ang magbigay ng luwalhati sa atin. Nilikha tayo ng Diyos para magbigay glory sa Kanya. Basahin nga po natin Isaiah, chapter 43, verse 7. Isaiah chapter 43, verse 7. Sabi doon, even everyone that is called in my name, for I have created him for my glory. I have born him. Yeah, I have made him. Nilikha pala tayo ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian, para yung mga nilikha niya ay magbigay luwalhati sa Diyos, mga kapatid, na siyang creator of heaven and earth, na siyang naglikha ng lahat ng bagay. At bago nga nilikha ang tao, di ba? Nilikha muna niya lahat ng kailangan ng tao. Anong kailangan ng tao? Pagkain, inumin, nandun na di ba? Nilikha niya yung dagat. At yung dagat, nilagyan niya ng mga isda. Nilikha niya yung parang. Nilagyan niya ng mga puno, pananim. At nilagyan niya ng mga hayop. At nilikha niya yung sangkalangitan. Nilagyan niya ng mga ibon. Yun. Ilan ba ang klase ng ibon, Brother Jay? Yun. Ang dami, di ba? Basta ang dami lang. Pero ang dami lang. Dito nga, alam natin ibon. Uwak, kalapate. Ano pang alam nyo ba, ibon, mga kapatid? Maya. Alam mo, 3 lang. Ano pa? Agila. Libo-libo, parot. Isda naman. Anong alam yung isda? Siyempre, paborito natin, Jellyfish. Matindi, no? Basta may fish, no? Yun. Kaya lang, huwag yung, maraming klaseng fish. Ang importante, yung fruit of the Holy Spirit, yung fish. So, yun yung sinasabi ng Bible, kapatid. Ano yun? Yung magbigay glory sa Creator, sa gumawa sa atin. Alam mo, ginawa ka na ng Diyos, pinormahan ka ng Diyos, ginamit yung nanay at tatay mo, kahit naman mag-asawa yung nanay at tatay mo, kung hindi ka looban ng Diyos na maging tao ka, hindi ka magiging tao. Sabi nga ng science, ilang milyon ang kalaban mo nung ikaw ay ginagawa. Yun, nabuunahan para mabuo. Ilang milyon yun, Brad? 7 million. 7 billion? Sure ka, Brad? 7 million na sperm cell ang nabuunahan para mabuong tao.
Ikaw ngayon ang naging tao, di ba? Panalong-panalo ka na. Success ka na. Yun. Kahit maiwanan ka na ng lahat, pero tagumpay ka na, ikaw yung binigyan ng blessing ng Panginoon na maging tao. Ang dami nang pwede maging tao, bakit tayo pa? Yun. Nagsisikap ka naging tao, so ang tanong blessing na yun na naging tao ka. Pwede naman hindi ikaw naging tao. Marami naman, okay na mo. 600, ilan yung Brad? Pag binawas yung isa sa 7 million, ilan ang natira sa dyan eh? Kung alam mo yun, ang dami. Yun ang kalaban mo. Pero ikaw yung naging tao. O, di ba? Kalaking pasalamat natin sa Diyos, mga kapatid. So, yun ang purpose ng Diyos kung bakit tayo ay nilikha. Magbigay glory sa Creator. Tingnan natin ang verse 21. Doon pa rin sa 43. Sabi doon, these people have I formed for myself. They shall shew forth my praise. Yun. Itong mga tao ito ay pinurmahan ko para sa sarili ko. Yun. Hindi niya pinurmahan para sa nilikha niya, kundi sa sarili ng Panginoon, pinurmahan niya yung tao. Kaya di ba, makikita natin, di ba, iba ang forma natin eh. Tinan mo yung katabi mo. Hindi naman kamukha mo, kahit na magtatay eh. May pagkakaiba, di ba? So, may pagkakawin, pero mayroong nga pagkakaiba talaga. Kahit sa fingerprint, kahit magtatay kayo o magnanay, magkaiba ang fingerprints nyo. May pagkakaiba. Pinurmahan tayo, hindi ang tatay at nanay mo ang nagforma sa'yo. Yun, ang Diyos po ang nagforma sa atin, sa bahay, bata ng nanay. Pwede namang hindi mabuo tayo, pero ang Diyos po. God is sovereign in birth. Sa panganganak pa lang maraming gustong magkaanak, pero hindi nagkakaanak. Marami naman tao, ayaw nang mag-anak. Itigil na natin ito, sobra na. Pero hindi pag biloob na Diyos na magkakaanak ka. Baka doon sunod na anak mo siya yung maging presidente ng Pilipinas. Di ba, Brother Dian? Kasi baka sa anak mo, baka senador pa lang yan. Ay baka yung susunod, Brad, yun na yung presidente. Bakit may dagdag pa ba, Brad? So hindi natin alam, pag gusto ng Diyos, gusto talaga. Hindi natin pwedeng mapigilan yan. Kasi nga, ang Diyos po ay sovereign and birth. Yun. Sa kapanganakan. Meron mo nga, pigil lang pigil. Ano pa yung ginagamit? Lahat yata ng paggamit ng, ang tawag doon sa internet. Yung, yun, birth control. Yun, wala sa Bible ang birth control. Ang sa Bible, self-control. Kayo ang magpo-control na mag-asawa. Bawal nga yung birth control. Kasi nga, kinokontrol mo ay hindi pa kalooban. Self-control mayroon. Kayo ang mag-uusap pang asawa o sweetheart, ha? Tama na muna ang ating 10 anak. Next year na lang, pang-11. Kahingan lang muna tayo, next year ulit. Kayo ang mag-uusap, kayong mag-asawa. Yun. Ano yung pag-uusap ninyo? Na, hanggang dito lang, pero kung lulubin ng Diyos. So, self-control, mga kapatid. Ano pa, mga kapatid? Ano po yung sabi dito, mga kapatid? Sa Roma. Tingnan natin ang Romans chapter 9. Yon. Romans chapter 9 verse 23. Yan, maganda po nito, mga kapatid. Ito po ay New Testament na po ito. Kanina, Old Testament. Tingnan natin sa New Testament. That He might make known the riches of His glory on the vision of mercy which He had afore prepared unto glory. No? Ito yung magandang salita ni Apostle Paul sa mga mananampalataya sa Roma. Na yung glory, inihanda para sa Diyos. Hindi para sa ating glory. Siya lang pwedeng tumanggap ng glory, mga kapatid. Kaya doon sa ating tema, di ba? Sa ating teksto kanina, 1 Corinthians 10:31, sabi doon, whether therefore you eat or drink or whatsoever you do it for the glory of God. Ano man daw yung ginagawa mo, kumakain ka man umiinom, gawin mo ito sa ikaluluwalhati ng Diyos. For the glory of God. Hindi for the glory ni pastor, hindi for the glory ni sister o ni brother, o sino man. For the glory of God, mga kapatid. Number 3, God created us for His pleasure. Yun, para matuwa siya. Nilikha tayo ng Diyos para sa kanyang katuwaan, and because it seemed good in His sight,
Tingnan natin Revelation 4:11 mga kapatid. New Testament ulit tayo. Kasi kanina puro old. Dito ngayon, 4:11, ano po yung sabi doon sa 4:11? Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for thou hast created all things, and for thy pleasure they are and were created. Sa katuwaan ng Diyos, natuwa pala ang Diyos mga kapatid, kung bakit nilikha niya lahat ng bagay. Hindi ho dahil sa nilikha niya, kaya tayo nilikha. Natuwa lang ang Diyos. Kala mo natuwa ang Diyos? Ganon natuwa ang Diyos. Dahil nilikha niya, kala mo kung hindi natuwa ang Diyos, mayroon bang nilikha dito? Mayroon bang tao? Wala. Natuwa lang po siya. Kaya yung paglikha, nasa prerogative po ng Diyos yun. Kung bakit nilikha tayo. Hindi mo gusto. Wala namang gustong nilikha eh. Bisa ka, nagsisisi tayo ang tao. Bakit ako pa naging tao? Bakit dawa? Siguro, kung ako lang masunod, ayaw kong maging tao. Di ba? May mga taong ganun, no? May mga taong nagsisisi kung bakit. Kung alam ko lang na mangyayari ito sa akin. Sana hindi na ako naging tao. Di ba? May mga taong ganun eh. Parang nagsisisi pa sila kung bakit naging tao. Hindi na alam na yung pagiging tao natin is a great blessing, mga kapatid. Blessing po yan. Kaya huwag dapat tayo nagsisisi kung bakit tayo ay naging tao. Nagpapasalamat pa nga tayo. Dapat nagpapasalamat tayo sa Diyos dahil may Diyos na natuwa na tayo ay likhain niya. Ano po mga kapatid? Tignan po natin sunod sa dito po sa Genesis 1. Yan. Tingnan natin yung Genesis. Balik tayo sa lumang tipan. So, practical living po lang naman natin. Kaya natin pinupot yung Old Testament para makita natin na yung pagbibigay natin ng glory sa Diyos, ito yung purpose talaga. Tingnan natin sa 27. Sabi doon, so God created man in His own image, and the image of God created him. Male and female created He them. Ano ang nilikha ng Diyos? Babae at lalaki. So, tingin tayo mga kapatid dito. Ang nilikha ng Diyos, babae at lalaki. Walang alanganin. Kaya kapag may nahalata tayong mga alanganin, paalalahanan natin, Brad, alanganin ka na. Kung gumaganon ka na. Yun, alanganin, lalaki at babae lang ang nilikha ng Diyos. Bawal ho sa Biblia ang mga alanganin. Ang nilikha ng Diyos, babae at lalaki lang. Kaya di ba binarningan ng Diyos sa Biblia? 1 Corinthians chapter 6. Tingnan natin. Mahal natin ang mga yan naman ay part ng sin. Pero sa Biblia, lalaki at babae lang ang nilikha ng Diyos. Ngayon, kung may nakita kayong alanganin, ipag-pray natin na nawa ay kahabagan ng Diyos. Tingnan natin 1 Corinthians chapter 6. Dito pala, Romans po pala yan. Romans chapter 1. Yan, dito po simulan natin sa verse 18. Ito, mahaba po ito, pero tagaan po natin, mga kapatid, yung mga nasa bahay. Sabi doon, for the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men, who hold the truth in the unrighteousness. Because that which may be known of God is manifest in them, for God had showed it unto them. For the invisible things of Him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Sabi na nga ni Apostle Paul. Verse 21, because that when they know God, they glorified Him not as God, neither were thankful, but became vain in their imagination, and their foolish heart was darkened. 22, professing themselves to be wise, they became fools, and changed the glory of uncorruptible God into an image made like to no corruptible man, and to birds, and four-footed beasts, and creeping things.
24, wherefore, ito, yung resulta ng mga pagsamba nila sa Diyos-Diyosan. Ano yung resulta? Wherefore, God also gave them up the uncleanness through the lust of their own hearts, to dishonor their own bodies between themselves, who changed the truth of God. Yun, ito. Pinalitan nila yung katotohanan ng Diyos, sa katotohanan ng Diyos, into a lie, in worship and serve the Creator more than the Creator, who is blessed forever. Amen. Yun. Verse 26, for this cause God gave them up unto bile, affliction for even their woman. Ito, for even their woman, yung kababaihan daw, did change the natural use unto that which is against nature. Yun. Yung babae, nagpalit na ng kasarian. Alam mo sa, alam natin yung sodomite, no? Ano pa? And likewise also the men, yun, mga lalaki, living the natural use of the woman, born in their lust, one toward another, men with men, alam mo, men and men, lalaki sa lalaki, working that which is unseemly, in receiving in themselves the recompense of their error which was meet. Napaka mali po yun. Lalaki sa lalaki, babae sa babae. Yun, ginusto na ng lalaki ay lalaki na. Ang ginusto na ng babae ay babae na. Magbibigay ba ng glory sa Lord yun? Hindi po mga kapatid. Verse 28, and even as they did not like to retain God, and their knowledge, God gave them, ano yung ibinigay niya sa kanila? Over to a reprobate mind to do these things which are not convenient, being filled with all unrighteousness, fornication, wickedness, covetousness, maliciousness, full of envy, murder, debate, deceit, malignity, whisper, backers, haters of God, deceitful, proud, boasters, and victors of evil, disobedient to parents, without understanding, covenant breakers, without natural affection, implacable, unmerciful. Ito yung resulta ng mga ginawa nila. Ibinigay na sila ng Diyos sa ganitong mga kalaswaan. Binabayaan na sila ng Diyos. Gawin nyo yan. Kasi pag ayaw natin sumunod sa Diyos, talagang pababayaan ka na. Sige. Ano tawag doon? Ginusto mo yan. Sige. Siyempre, pag alam tayo ng Diyos, mayroong disiplina talaga na gagawin ang Diyos. So, ano po mga kapatid? Dito po sa Genesis chapter 2 verse 7, ito yung tinatawag na actual creation ng tao, kung paano yung process. Genesis chapter 2 verse 7. Ano po yung sabi ng ating sumulat? Siyempre, sumulat po nito ay si Moises. 5 aklat po yung sinulat ni Moises. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Ang tawag po doon ay the 5 books of Moses o yung tinatawag na Pinta. Yun, Pinta. So, ano po sabi sa verse 7? And the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostril the breath of life, and man became a living soul. So yung buhay natin mga kapatid, bigay lang ito ng Diyos. Yun. Kung gusto ng Diyos bawiin agad dyan, wala tayong magagawa. Kaya nga tayo mga kapatid, di ba? Nanay mo, tatay mo, asawa mo, anak mo, magulang mo, i-ready na po natin ang sarili natin mga kapatid. Dahil sa hindi natin gusto, pwedeng anytime, pwedeng kunin na ng Diyos yung kabuhay na ibinigay niya sa bawat isa sa atin. Sapagkat siya ang nagbigay, siya ang babawi. Siya ang kukuha, di ba? Naalala natin si Job mga kapatid. Namatayan po ng ilang anak si Job mga kapatid. Balikan po natin yung Job. Namatayan po siya ng anak. Pero hindi po siya complain. Tingnan po natin ang Job chapter 1. Napakatindi po yun, no? Mamatayin ka ng ilang anak. Sa ating mga kapatid, inanagaw yung namatay. Ako, dami nang namatay. Nanay ko, tatay ko. 12 kami, natira sa amin, 4 lang. Hindi ilan ang namatay sa amin.
Ah, 12 kami. Nang apat na lang kami natira, yung isa pa hindi pa namin makita. Eh di walo ang natira, walo yung namatay na kapatid, plus yung nanay tatay ko, 10 yung namatay sa pamilya namin. Yung mga kapatid ko, iyak nang iyak ako, ay bata pa kasi, basta may pagkain, Brad, okay lang. Naiiyak ng kaunti, pero habol ko, di ba, Balet? Di ba, pag ganun kay, wala pa yan eh. Yun. Basta may pagkain, okay lang. Namatay yung tatay natin, okay lang ba? Ang tayo may pagkain. Parang wala nun eh. Pero pag matured ka na, di ba? Iiyak ka. Siyempre, ganun, lalo pag matagal mo nakasama, it's natural na reaction po natin. Pero nung ako yung nagbinata na, nung namatay yung tatay ko, yung nanay ko, talagang iyak nang iyak ako talaga. Pero hindi ko pa nakita sa madla. Yun. Natural. Pero nung nag-iisa ko, talagang doon pa na-realize sapagkat ang dami kong pagkukulang. Yun. Nagbinata ako, nagtrabaho sa Manila, wala akong pinapadala. Sulat ang sulat. Anak, may, baka mayroong kadyang extra. Wala akong nire-respond kasi ubos na sa bisyo. So, dami kong pagkakasala sa nanay ko, tatay ko noon. Kaya nung namatay, talagang gusto kong bumawi. Kaya lang, huli na, wala na akong bawi-bawi. Bakit to? Ay patay na, paano ka pa makakabawi doon? Eh di yung ang babawiin mo lang, ang magagawa mo lang doon, ipaglibing mo, ikaw ang bibili ng kabaong, ipaglibing mo, pero hindi na mararamdaman ng magulang yung ginawa mo. Kaya tayong mga anak, mga kapatid, na yung buhay pang magulang nyo, iparamdam na niya natin ang pagmamahal sa ating mga magulang. Kaya, mga anak, amen? Mga anak, amen? Yon. Iparamdam na natin ang pagmamahal sa magulang. Hindi nung pag nagpipit-pipit ng anak, ang magulang, ano gagawin natin sa namin natin? Hindi ko nga alam kung anong gagawin eh. Nagpapaan ka na. Yon. Ngayon, malakas pa ang magulang yung mga kapatid, ibigay na natin ang the best. Lalo na pag may trabaho. Ma, eto na. Ang unang sweldo ko, kukuha lang ako ng pamasahe. Lahat ng tira sa iyo na. Kwento ba magulang? Matutuwa talaga yan. Pero kung wala kang iabot, tagal mo, ilang taon kang ilalagaan, ilang buwan kang ilalagaan sa tiyan ng nanay mo, nung isilang ka, ilang taon kang ilalagaan, dahan-dahan pa yung maglakad para hindi ka madapuan ng langaw, hindi ka madapa. Dapat pag ikaw ay mayroong lumaki na, hindi naman na ibig sabihin magaan. Pero tayong mga anak ang mag-isip-isip. Pero ako narinig, sabi ng isang teacher, mga estudyante, sino ang inspirasyon nyo sa buhay? Sabi ng teacher, bakit kayo nag-aaral? Sino ang inspirasyon nyo sa buhay? Maraming nag-aaral ang inspirasyon sino? Girlfriend, boyfriend. Samantalang ang magulang mula sa simula, sila yung nag-alaga sa atin. Tapos, ang magiging inspirasyon nyo, sino-sino? Yun. Maganda mag-inspirasyon. Siyempre, una ang Diyos, pangalawa yung magulang. Dahil sila yung binigay ng Diyos na maging gabay natin sa lahat ng sandali. Di ba sa, tinan natin Exodus. Exodus chapter 20. Isa po sa mga 10 commandments ng Panginoon. Ano po yung utos mga kapatid? Chapter 20 verse 12. Anong sabi doon? Honor thy father and thy mother. Ano daw ang gagawin ng mga anak? Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. That the days para yung araw mo ay humaba upon the land which the Lord thy God giveth thee. Para humaba daw ang buhay mo sa lupang ibibigay ko sa iyo. Siyempre, sinabi ito ng Diyos sa bayang Israel. Ay, siyempre, ugatin natin sa New Testament. Ephesians chapter 6. Baka sabihin din, sa Israel lang natupas ko yan. Sige, tingnan natin. Ano ang payo ni Apostol Pablo sa iglesia, sa mga anak? Tingnan natin, Ephesians chapter 6. Sabi niya sa verse 1, simulan natin sa verse 1. Children, obey your parents in the Lord, for this is great, this is right. Honor thy father and mother, which is the first commandment with promise. Ano yung promise? That it may be will with thee, and that thou mayest live long on the earth. Para humaba daw ang iyong buhay, ay igalang mo ang iyong ama't ina.
Paano ba ang pag sinabing paggalang? Sabi daw, respect your mother. Father and mother. Paano ba natin iginagalang ang ama't ina, mga kapatid? Marami yung magulang kawawa. Yun. At tandaan po natin, lahat tayo ay tatanda din. Yun. Kung ikaw ngayon ay 30, ano ang pag-job ng 30, Brad? 40. Hindi naman agad 40, pero papunta ka na sa 40, di ba? Yun. Pag nag-40 ka, mag-50 ka. Pag nag-50 ka, papunta ka na sa 60. Yung nanay mo, pag ikaw ay 30, maaari yun ay 60, pero wag mong lalabanan ang nanay mo dahil matanda na siya. Darating din ang panahon na gandun din ng edad mo. Kaya tayong mga anak, iisipin mo, natatanda rin tayo, nakatulad nila. Na dapat ay respeto ay ibigay natin sa mga magulang natin. Yung mga anak, yon, huwag tayong sasagot sa ating mga magulang ng pabalang. Pang inutusan, huwag yung mamarsa na parang militar. Ako naman! Talalala, parang nagmamarsa na PMA. Ano, gusto mo mag-graduate sa Philippine Military Academy? Ba't nagmamarsa ka? So, walang ganang po yun. Baka mauna ka pang po ni Lord. Kasi sabi doon, igalang mo ang iyong ama't ina. O pagdating sa bahay, mamaya sabihin mo sa papa mo, mama mo, Mami, thank you sa mga ginagawa mo sa akin. May nagsabi na ba sa magulang niyan? Pagdating sa bahay, nagpapa-thank you tayo sa daddy niyo, sa papa niyo. Dahil bilang mo, nagtatrabaho yung magulang niyo. Para kanino yun? Para sa inyo. Yung para makatapos kayo ng pag-aaral. Huwag yung boyfriend, girlfriend ang inuuna. Magpapaalam, ma. May project ako. Iba pa lang ginagawang project. After 6 months, buo ang project. Anong project yon? Ito na, malaki ng project. Huwag ganon, mga kapatid. Kaya tayo mga magulang, tiyakin natin, kapag nagpaalam yung mga anak natin, project talaga ang ginagawa. Baka ibang project yan. Brother Arnel. Tiyakin natin, project talaga ang gagawin. So, yun po, no? Encourage natin yung mga anak natin. Itaasa natin respeto sa mga magulang. Isa po yan sa matutuwa ang Diyos kapag yung mga anak ay may respeto sa magulang. Yun, bawat araw, pwede mo kamustahin, Papa, kamusta ka na? Mama, kamusta ka na? Yung may gumagawa ba yan? Na palaging kinakamusta yung magulang? O palaging kinakamusta ay sino? Sweetheart, kamusta ka na? Kumain ka na ba? Samantala yung magulang na iwan sa bahay, ma, kamusta na? Kumakain ka na ba? Ano bang ginagawa mo sa bahay? Just relax, mami. Ako bahala, magtatapos ako ng piloto. Magtatapos ako ng engineer. Magtatapos ako ng doktor. At ako'y nakatapos. Ito ay para sa Panginoon at para sa iyo. Alam mo yun? Iba matutuwa ang magulang yun. Yun yung pagkatapos ay magpapakasakal ka agad. Marami yun, nagtapos ang pag-aaral, pagkatapos ng pag-aaral, nagpasakal agad. Kanino nagpasakal? Sa kanyang boyfriend. O, hindi naman ang sinasabing bawal mag-boyfriend, pero kung yung boyfriend ay makaka-apekto sa relationship nyo bilang magulang, hindi naman nauubusan ng lalaki at babae. Yun. Mauubusan ba ng lalaki at babae sa mundo, mga kapatid? Hindi naman mauubusan eh. Kung walang Pilipino nanliligaw sa'yo, baka Koreano, baka Hapon, baka Taiwanese, baka Singaporean, Thailander, ano pang mga lahi. Yun. Bakit nakapokus lang tayo sa Pilipino? Ang dami namang lahi sa mundo. Di ba, Brother Sian? Kaya tayo mga may asawa, hindi na tayo pwedeng mamili. O si Brother Arlen, okay lang yan kasi nawala na po siya sa tali. Kung gusto lang niya, pero siyempre dapat Kristiyano din ba? Ang sa atin kasi, ang mga kapag-asawa lang tayo, kung patay na yung asawa natin. Kinuha na ni Lord. Pero kung hindi pa kinuha, wala tayong karapatang maghanap ng iba, lalaki man o babae. Yun. Ang may karapatan, kung halimbawa, ako,
Ako ang naunang namatay. Kung gusto ni Mrs. mag-asawa, pero nag-usap na kami, ayaw daw yung mag-asawa eh. Hindi ko alam kung totoo yun. Sabi naman niya, kung siya ang mauna, at ako ay nauna siya, at mag-aasawa ba daw uli ako? Sagot ko, kung kalooban pa ni Lord. Yun, tama, yung kalooban, kung gusto pa ng Diyos eh. Pero kung sa akin lang, kung halimbawa, kung mauna siya, kung sino mauna sa amin, para mas maganda, mag-focus na lang sa ministry. No? Kasi ang maging asawa mo, din mo na magiging katuwang sa ministry. Magiging kontrabenda pa sa ministry. Bakit pa Bible ka pa? Pwede namang hindi. Alam mo na ano ka naman ang tinatawag na asawa mo na hindi naman talaga katuwang mo sa ministry. Malaking problema po yun. So, tingnan natin mga kapatid. All of God's creation was for the declaration of His glory and His praise. Tingnan natin ang Psalms 19. Tingnan natin mga kapatid. Tagal-tagalan po tayo. Psalms 19. Simulan natin sa verse 1 and 4. Psalms 19. Ano po yung sabi ng ating ng psalmist? Sabi po dito sa 19, to the chief and the sons of David, the heavens declare the glory of God, and the firmament showeth his handiwork. Day unto day, uttereth speech, and night unto night showeth knowledge. There is no speech nor language where their voice is not heard. Their line is gone out through all the earth, and their word to the end of the world. And them that He set a tabernacle for the sun. Kita mo, kung makikita natin yung ginagawa ng Diyos araw-araw sa buhay po natin. Ano makita natin? Sa umaga, pinapasikat niya yung araw. Yun. Ang dami yung ginagawa ng Diyos na blessing na kung i-appreciate lang natin mga kapatid, doon natin maunawaan na dapat tayo talaga maging humble sa harapan ng Diyos. Nakakapagtrabaho tayo. Pwede namang may trabaho, pero kung ginusto ng Diyos na hindi ka na makapagtrabaho, magagawa ng Diyos yung mga kapatid. Mayroong trabaho, pero hindi ka na makapagtrabaho. O kaya nakakatrabaho ka, pero wala namang trabaho. Pero bakit to? Kaya ng Diyos yung mga kapatid. Kasi siya sa araw-araw, mayroon siyang ginagawa sa buhay po natin. Kung pag-aaralan nga po natin yung tinatawag na providence of God. Yung providence of God, ito ang ibig sabihin ng Diyos, pag-iingat ng Diyos sa mga anak niya. Minuto, nararamdaman natin yung pag-iingat ng Diyos sa ating mga kapatid. Pwede namang masagasaan tayo, di ba? Paglabas ng bahay, pwede ka namang kagatin ng aso. O pagtulog mo, bakit gumapang na kobra at tuklawin ka. Di ba? Pwede padalhan ka ng Diyos ng kobra eh. Ayaw mong gumising ng maaga, tuklawin kita dyan. Para naalala ko tuloy yung isang kapatira namin sa Taguig. Palagi siyang nalilit sa church eh. Ay hinabol po siya ng aso. Abay nauna po sa church. Abay, huwag nyo kailangan mga kapatid, habulin pa kayo ng aso. Ang bilis yung tumakbo. Yun. So, ibig sabihin ng mga kapatid, sa araw-araw, minuto, segundo, iniingatan tayo ng Diyos. Ibig sabihin doon, yung tinatawag na providensya ng Diyos. At yan, pag-aaralan natin sa sunod, yung lawak ng providensya ng Diyos. Tinatin po natin sa Psalms 89 verse 5. Psalms 89. Yun, yung mga nasa bahay. Yun, nagugutom na ba kayo mga kapatid? Yun, 89 verse 5, ano po yung sabi doon sa verse 5? And the heavens shall praise thy wonders, O Lord, thy faithfulness also, and the congregation of the saints. Congregation of the saints, ibig sabihin, kongregasyon ito ng mga banal, mga kapatid. Hindi ito kongregasyon ng mga unbeliever. Parang tayo mga kapatid. Ano ba tayo? Tayo po ay kongregasyon ng mga banal. Tingnan po natin yung 1 Timothy chapter 3 verse 15. 1 Timothy chapter 3 verse 15.
Ano po yung sabi ng ating kapatid na Pablo? Sabi niya kay Timoteo sa 3:15, "But if I tarry long, that thou mayest know how oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth." So tayo po, mga tao, tayo po ang tinatawag na house of God. Tayo po ang tinatawag na church of the living God. At ang sabi ni Apostol Pablo, but I tarry long that thou mayest know how thou oughtest to behave. Yon. Mayroong uugaliin tayo sa bahay ng Diyos. Ano yung uugaliin? Halimbawa, at tingnan natin, ano ba yung dapat maging ugali natin sa bahay ng Diyos? Sa babae na lang, no? Yun, wala namang nakaano dito, no? Ano ba ang dapat damit ng babae? Yon. Sa lumang tipan, mga kapatid, ipinagbawal ho ang damit sa babae na damit panlalaki. Tingnan natin, mga kapatid. Deuteronomy chapter 22, verse 5. Punta tayo sa damit ng mga babae. Kasi ang pinag-uusapan natin, magbigay glory sa Panginoon. Pwede bang nakashort sa church, mga kapatid? Pwede bang kung ano-ano lang isusuot natin? Deuteronomy chapter 22, verse 5. Nandiyan na ba kayo, kapatid? Ako wala pa. Buti kayo, ang bilis. 22, verse 5. So anong nakalagay po doon? Sabay-sabay nga po tayo, mga kapatid. The woman shall not wear that which pertain unto a man, neither shall a man put on a woman garment, for all that do are so abomination unto the Lord thy God. Yon, karumal-dumal sa harapan ng Diyos na ang babae magsuot ng panlalaki. So dapat ay suot talagang pangbabae. O kung sino bang walang palda, sino walang ano sa inyo mga ano yung damit pang babae, yung talagang paldang mahaba o kaya yung ano ba yun, yung mahabang na damit. Anong tawag diyan? Yung damit talagang diretso? Palda, ano? Bestida. Yung kung wala kayong bestida, marami yung kurtina dyan. Ibalot sa katawan nyo. Yun. Kasi mahirap po, ang mga babae, mukhang lalaki. O sa buhok naman tayo, mga babae at lalaki. Kahit lalaki, baka naman mayroon dito lalaki, magpalda, pastor. Ako po yung lalaki, pastor. Talaga nagkikindig ka pa. Tapos sabihin, lalaki ka. Bawal po yun, mga kapatid. Ilalagay po natin sa taba. O sa buhok naman tayo, punta tayo. 1 Corinthians chapter 11. Yon. Ano po yung haba ng buhok ng babae? Huwag namang gupit lalaki. Pastor, ang init. Nakapagod ka pa ang init. So, sabi doon sa verse 11, tingnan po natin. Chapter 11, be you followers of me. Sabi ni Apostle Paul, even as I also am Christ. Now, I praise you, brethren, that you remember me in all things and keep the ordinances as I deliver them to you. But I would have you know that the head of every man is Christ. Yan, tayo mga lalaki. Sinong head natin? Ang ating Panginoong Kristo. And the head of the woman is the man. And the head of Christ is of God. Every man praying or prophesying, having his head covered, dishonoreth his head. Yun, pag mahaba ang buhok ng lalaki, ay winawalang halaga yung kanyang ulo. At ang ulong ito ay ating Panginoon. Kaya nga tayo dapat palaging neat. Yun, pag medyo nakapa mo na, lumalampas na sa kain na, pagupit na. Yun, sino nga walang pagpapagupit? At sagot ko, pero kung itakdan, ano na lang natin? Bakit? Yun. Gaganunin na lang yun, di ba sa, ano ba yun, brother diyan, sa C80, di ba? Hanggang saan po yung gupit ng, ng mga lalaki. Pag ginanod, di ba? Yun, kakapain yan. At kami nung kami niya si C80 pa,
ay may dala kaming schedule kami, nag-guard kami sa pintuan ng gate ng school. Lahat ng libro ng CAC, palitan kami dalawa-dalawa. At lahat ng mga estudyante ay nabahaba ang buhok. May authority kami na gupitan. Siyempre, yung gupit namin, hindi gupit ng barbero yon. Talagang gaganunin namin. Kasi pag hindi namin ginawa yon, kami ang paparusahan ng commander. Sabi niya, lahat ng mga mahabang buhok dapat gupitan nyo. Wala kaming pinapaligtas kahit malaki saan. So sorry po at ito'y utos lang. Siyempre sa Biblia, utos po ng Diyos. Yun po ang pinaka-commander in chief natin, mga kapatid. Diretso na po sa atin. Wala nang kailangang padrino yon. So, sa mga lalaki yon. Ngayon punta tayo sa mga babae. Sabi doon, but every woman that prayeth or prophesieth with her head, uncovereth, dishonoreth her head. For that is even all one is if she were shaven. Yun. Kung magpapagupit ka, anong gupit ang gagawin ng mga babae? Yun. Ano ba ang model natin sa mahaba ang buhok? Sabay, kung tradisyon talagang haba ang buhok, talagang ano yan, hanggang dito sa baywang, yung buhok ng babae. Kaya ba naman kapatid, ang buhok ng baywang? Dito. Ito, sobrang haba, sobrang init. Lumilitaw talaga yung pagkababae, pag mahaba ang buhok ng kapatid. Yan. Kayong magagawa nyo, kung mainit, ano lang tawag doon, itrim na lang nyo. Bawasan na lang. Kaysa na magpa-itli kayo ng buhok. Ano po? Ano ang conclusion ni Apostol Pablo, mga kapatid, sa buhok? Sa babae, tinan po natin. Kasi may mga argumento ito na ang buhok daw ano na daw ang tawag doon, mag-cover ng tila. Kung maikli ang buhok mo, kailangan mag-coverin ka. Pero hindi yun ang conclusion Tignan natin yung conclusion. Verse 15, but if a woman have long hair, it is a glory to her. For her hair is given her for a covering. Yon, yung mahaba ang buhok ng babae, ito ay kaluwalhatian. At ang buhok na mahaba, ito ay nagbibigay ng cover sa kanya. So, pinaka-cover. At ang ibig sabihin nun, ng covering ay pagrespeto sa authority. So, yun po yung mga kapatid. So, last po mga kapatid, tingnan natin yung mga susunod na talata. Why did God choose save sinners? Bakit nga ba pinili tayo? Pwede namang hindi tayo pinili. Ano yung sagot? To the praise of the glory of His grace according to His own pleasure. Tingnan nga natin mga kapatid, Ephesians chapter 1. Nandun lahat. Nandito tayo magtatapos mga kapatid. Ephesians chapter 1, kung bakit tayo, sa kabila ng makasalanan tayo, ay pinili tayo ng Diyos. Tingnan natin mga kapatid. Simulan natin sa verse 4 at dito tayo magtatapos mga kapatid. Sabi doon sa Ephesians chapter 1, verse 3 po, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ, according as He hath chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. Having predestinated us, yun, nakatakda na po, unto the adoption. Yun, adoption, pag sinabing adoption, hindi tayo talaga tunay na anak ng Diyos. Ano lang ang ginawa ng Diyos sa atin? Inampun. Yun, napanag tayo. Dahil inampun tayo ng Diyos, pwede namang hindi tayo ampunin, di ba? Sino ang nasusunod? Yung inampun o yung nag-aampun? Yung nag-aampun, kaya nga may pagpili di ba, pag wala kang anak, pupunta ka sa bahay ampunan. Ipipresent ng mga bahay ampunan, ito, yung mga pwede mong pagpilian, Brother Arnel. Gusto mo, Amerikano, Thailander, o mamili pa kayo. Ikaw yung mamimili kung sino nga ampunin mo. At mapalad po tayo mga kapatid, sa daming aampunin, tayo po ang inampun. Ang sabi po ng Ephesians 1:5,
having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself according to the good pleasure of His will. According. Dahil sa kanyang magandang kalooban sa sarili niyang kagustuhan. To the praise of the glory of His grace, wherein He had made us accepted in the beloved. Verse 7, in whom we have redemption. Yun. Pag sinabing in whom ito ay patungkol kay Kristo na siyang nagtubos. We have redemption through His blood. Kung walang dugo na natigil sa cross, walang kapatawaran po tayong kapatid. Lahat po tayo kasi makasalanan. Nangyari lang po yung redemption dahil sa ating Panginoong Kristo. Ang kaya nga may legal phase of salvation. Ano pa yung sunod? Sabi doon, the forgiveness of sins according to the riches of His grace. Mayaman lang ang biyaya ng Diyos, mga kapatid. Kung hindi mayaman ang biyaya ng Diyos, di pabayaan na lang tayo ng Diyos. Dapat lahat tayo papunta sa impyerno. Yun, wala ko tayong pagpipilian sana na talagang papunta lahat tayo sa impyerno. Pero dahil sa pinairan ng Diyos yung kanyang biyaya habang, wala na ho tayo doon sa paghatol. Wala na ho tayo sa eternal punishment. Kaya sabi doon, in whom we have redemption, katubusan, through His blood and the forgiveness of sin, according to the riches of His grace, wherein He had abounded toward us in all wisdom and prudence. Verse 9, He being made known unto us the mystery of His will. Yung mystery of His will, mga kapatid, yung misteryo ng kanyang kalooban according to His good, inulit pa rin, no? His good pleasure, which He had purposed in Himself. Sa sarili niyang kagustuhan, sa sarili niyang purpose, pinili tayo ng Diyos, hindi sa purpose natin. Verse 10, that in the dispensation of the fullness of time, pag sinabing fullness, yung katuparan, He might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth, even in Him. So pagdating ng tapos-tapusan, fullness of time, yung tinatawag na glorification, lahat po tayo igagather ng Diyos. Yung hindi mo makasama dito, makakasama na natin sa langit. Yung nahiwalay sa iyo, sa langit, magkikita-kita na po tayo. Nawa, makita ko yung tatay ko at nanay ko, nawa, sila'y kilit. No? Kayo ba, nagpipray na yung magulang yung sa buhay niyo, katulad din natin kilit. So, mapala po tayo. Pero pag siyempre, pag sa langit, hindi natin nanay, tatay yun. Hindi mo na asawa yun. Kasi iisa na ho tayo sa Panginoon dahil wala na hong pag-aasawa sa langit. Kung anak mo yun, hindi na ho, magkakapatid na ho ang turing natin sa langit, mga kapatid. Kaya, ano po yung makita natin doon? Sabi doon sa verse 9, having been known unto us the mystery of His will, according to His pleasure, which He had purpose in Himself, that in the dispensation of the fullness of time, He might gather together. Ito yung kinasasabikan natin, yung gathering. Yon. Di ba, maraming gathering sa mundo, brad eh. Lalo na ngayong December, yon. Ang daming gathering ng mga kumpanya eh. Yon. Ano ba yung gathering? Christmas party. Pastor, ako ba bilang empleyado? Ako'y Kristiyano, makiki-Christmas party pa ba ako? Ako, hindi pa ako pastor ng mga kapatid. Empleyado pa lang ako sa kumpanya. Talagang pagdating ng Christmas party, nagpapaalam na ako. Sabi ko, hindi po ako a-attend, sir. Bakit to? Wala kaming Christmas, hindi kami nagsiselebrate ng Christmas. Siyempre, pag Christmas party, i-obligahin ka, exchange gift. Doon. Halagang 200. Pag halagang 200, natanggap mo 150. Sasama ang loob mo, brad. Binigay mo 200. Marami nag-aaway dyan eh. Nako, alam mo, binigay ko sa kanya 250. Pero alam mo, natanggap ko 150. Sino kaya nagbigay sa akin? Ito, puray ko talaga yan. So, exchange gift, wala namang halaga talaga yon. Bakit to? Walang giving na nangyayari doon. Bakit to? Exchange gift lang eh.
Walang exchange gift sa Bible. Kung magbibigay ka ng walang kondisyon. Eh, pastor, paano? Empleyado ako ng, Shopee. Yun. Si Brother DR, empleyado rin. No? Si Sister Darren, empleyado. Pero sa bahay lang, Si Dayan, empleyado. Eh, paano, pastor? Sister Dina, pastor, may Christmas party kami. Dadalo ba kami o hindi? Ikaw magpapasya. Kasi ako, ibibigay ko na sa inyo. Nung ako'y empleyado, hindi talaga ako dumadalo pag sinabing Christmas party. Ngayon, kung dadalo kayo, wala akong kinalaman dyan. Walang kinalaman ang church. Baka sabihin, hindi, kaya naman si pastor eh. Sige, magpaalam ka sa akin at sasagutin kita. Pastor, mag-Christmas party ba ako? Ano kaya isasagot ko? Hindi. Pero kung pwede kang tumuloy, ikaw lang ang may kinalaman doon, pero wala akong kinalaman. Di ba? Para mawala yung pananagutan mo sa Diyos. Pinayagan mo kasi. Yun. Ikaw yung magbabar din doon. Yun. Eh bakit nga ba ikaw idadalo? Ano pang hinahanap mo doon? Yun. Pagkain. Bakit wala bang pagkain sa bahay? Pastor, may rapon eh. Yun. Ano pa rin? Anino pa rin ang... anino pa rin ang... So ako talaga nun, hindi pa ako pastor nun, pinanindigan ka. May raffle man o may exchange man, may pangkain man, nagpapaalam talaga ako nun. Hindi pa ako pastor nun, dahil sa Pentecostal pa nga ako nun eh. Bakit? Anino po ng taganisin yan eh. Tapos against ka doon, pero nandun ka. Oh, anong sasabihin sa'yo? Ayaw mo, pero nandito ka? Yun. So, yan, pananindigan yun. Pag hindi nyo kaya, huwag kayong matisod sa akin, ikaw naman magdadala dyan eh. Yung, kumbaga, sinasabi lang natin kung ano yung posisyon natin ng church. Kung hindi mo pa kayang tanggapin, be it. Gawin mo yan. Pag-pray mo muna, Lord, nawa, makaya kong tanggapin yung mga bagay na ito. Pag hindi mo pa kaya, yun, still prayer ka lang. Okay po, so, ano po mga kapatid? Last, ano sabi doon sa verse 11? Dito na magtatapos. In whom also we have obtained an inheritance. Yun, inheritance eh. Ito yung pinakamaganda eh. Sa langit, mayroon tayong mamanahin. Mayroon tayong inheritance being predestinated according to the purpose of Him who worketh all things after the counsel of Him, of His own will. Yun. Kung dito tayo, walang mamanahin. Sino bang may mamanahin dito mga kapatid? Ilang hektarya ba ang mamanahin nyo? Yung pastor, 10 hektarya, ilang mga kapatid? 5. Kung 10 hektarya, 5 kapatid, ilang hektarya, 2 hektarya, magkana ka ng 10. Eh di, pagdating ng 10 generation, wala nang mamamana. Isang paso na lang. Pero sa langit mga kapatid, anong sabi doon? In whom also we have obtained an inheritance, being predestinated according to the purpose of Him who worketh all things after the counsel of His own will. So yun po yun mga kapatid. Dawa, sa umagang ito, babalik po tayo sa ating teksto. Ano yung teksto natin? 1 Corinthians 10:31, whether therefore you eat or drink or whatsoever you do it for the glory of God. Yung title ng ating pinapag-aralan ngayon, what is our purpose in life? Yun. Yung purpose of life, number 1 lang eh. God's ultimate will for life is to glorify Him in every action of our life. Every action. Yung detalye ng buhay natin, dapat nagbibigay tayo ng glory sa Diyos. So yun ang pamatin, tayo po itumayo, at tayo po ay manalangin. Ama, mga pangyarihan sa lahat, salamat o Diyos sa mga salita na amin narinig ngayong umaga. Salamat o Diyos sa mga encouragement na nagbigay po sa amin ng hamon upang kami po ay manindigan sa katotohanan. At tawa, kayo po ang tumulong sa amin, kayo po ang magbigay sa amin ng kalakasan upang malampasan namin ang mga bagay na hindi po ayon sa iyong kalooban. Bigyan mo kami ng katapangan na manindigan sa katotohanan na kahit kami po ay ma-persecute, ay nandun po yung inyong paggabay sa bawat isa po sa amin. Salamat o Diyos, umagang ito, sa natitira pa po namin oras, kayo po ang mangunat gumabay sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, brother.